At para sa ating mga balita, United Kingdom, gustong takpan ang araw. At bansang Iran, kinarma, bomba ng China, sumabog sa kanila. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Bagaman parang kathang-isip lamang ang geoengineering, pinatunayan ng mga scientist na totoo ang agham na ito. Sa katunayan, nais ng bansang Britanya na magsimula at pondohan ang isang geoengineering activities ngayong taon. Dahil sa tayo ngayon ay nasa panahon ng matinding paglala sa klima at labis na pabago-bagong panahon, naghahanda na ang United Kingdom na pakialaman ang pinakamakapangyarihang puwersa sa ating solar system, ang araw. Here we go. In Britain this week, I couldn't believe it. They have announced, the British government has announced they're spending £50 million on experiments to dim the sun using chemical trails in the air to combat climate change. You couldn't make it up, but they're doing it. Britain? Patuloy na tumatakbo ang orasan ng klima. Patuloy na nagngangalit ang mga wildfire. Tumataas ang antas ng dagat at nagiging walang humpay ang mga heat waves. Habang patuloy na tumataas ang carbon emission, bumabagal din ang mga kasunduan na may kinalaman dito at nananatiling matatatag ang mga industriyang gumagamit ng mga fossil fuels. Sa gitna ng panganib na kinakaharap ng mundo, may ilang mga sayantipiko at mga mambabatas na nag-iisip ng isang delikadong solusyon. Paano kung mapapalamig natin ang mundo nang hindi kinakailangang bawasan ang carbon emission? Yan ang tanong ngayon ng isang makapangyarihang bansa sa Europa. Ang pamahalaan ng United Kingdom ay naghahanda ngayon na pondohan ng hanggang sa $66 na milyong ang isang research na may layuning pahinain ang sikat ng araw. Oo, bawasan ang liwanag ng araw upang bumaba ang temperatura ng mundo. Isa sa mga science na nasa likod nito ay ibalik daw ang sinag ng araw sa kalawakan, tulad halimbawa ng cooling effect na nangyayari sa mga bulkan. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na solar radiation management, isang agham na may kakayahan umano na magbigay ng pansamantalang ginhawa sa klima ng mundo at itinuturing na Plan B sa pagkakaroon ng panangga laban sa araw. Pero posible din na magdala sa mundo sa isang hindi tiyak na sitwasyon. Bagaman mukhang maganda, maraming panganib ang posibleng maging kaakibat nito ayon sa ilang mga eksperto. Theoretically, posible ngang mapigilan nito ang global warming, pero posible rin na isa itong uri ng Pandora's box para sa ilang mga kritiko. Kapag nasobrahan daw kasi ang pagbawas ng sikat ng araw, maaaring maantala ang mga monsoon winds, maapektuhan ang agrikultura at magdulot ng mga bagong tensyon sa maraming bansa. Tanong ngayon ng marami, kung itutuloy ng United Kingdom ang planong ito, sino naman kaya ang magdidesisyon kung gaano karaming sikat ng araw ang aalisin sa mundo? At ano-anong mga bansa ang makikinabang? At ano-anong bansa din ang magsasuffer? Sa ibang balita, Iran, kinarma, bomba ng China, sumabog sa kanila. What caused this explosion? Iran remains cagey about the details, but speculation is rife. Experts say it was rocket fuel sent by China. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa pinakamalaking pantalan sa bansang Iran. Mahigit 40 katao ang nasawi
at hindi bababa sa 1,200 ang sugatan. At ano ang sanhi ng pagsabog? Nananatiling tikom ang Iran sa mga detalye, pero laganap ngayon ang iba't ibang mga espekulasyon. Ayon sa mga ulat, ang pagsabog ay kagagawan daw ng toneladang rocket fuel na ipinadala ng China, isang kemikal na ginagamit sa paggawa ng gasolina para sa ballistic missiles ng Iran. Ayon pa sa mga report, hindi raw na-handle ng maayos ang mga kemikal sa pantalan, kaya't bigla itong sumabog. Pero ang higit na kapansin-pansin dito ay ang timing ng mga pangyayari. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga nasawi mula sa malaking pagsabog sa Iran. Umabot na sa hindi bababa sa 46 ang namatay at mahigit 1,200 na katao ang sugatan. Ang pagluluksa dahil sa mga namatay ay mabilis na napalitan ng galit ng mga tao, at sa kabila nito, abala ang pamahalaan ng Iran sa pagsisisihan at paghahanap ng mga taong dapat sisihin sa pangyayari. Batay sa report, naganap ang napakalakas na pagsabog sa pantalan ng Bandar Abbas sa katimugang bahagi ng bansa, ang pinakamalaking commercial port sa buong Iran. Nagsimula ang sunog sa bahagi ng pantalan na tinatawag na Shahid Rajayi at nagdulot ng napakalaking itim na usok sa himpapawid. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagkapira-piraso ang mga bintana sa iba't ibang lugar. Ilang kilometro ang layo mula sa pinangyarihan. Maging ang mga residente na nasa 50 kilometro ang distansya ay nakaramdam din ng epekto. Nagliparan din ang mga pira-piraso ng bakal mula sa mga shipping containers. Habang puspusan ang mga bumbero na apulahin ang apoy sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig mula sa ere, nagsimula na rin ang paglalabas ng mga bangkay mula sa makapal na usok. Isinara na ng mga otoridad ang mga daanan patungo sa lugar at maraming tao ang nagmadaling pumunta sa mga ospital para naman mag-donate ng dugo. Kasabay nito ay ipinasara na ng pamahalaang lokal ng Bandar Abbas ang lahat ng mga paaralan at opisina. Dumating din si Iranian President Masoud Pezeshkian para siyasatin ang sitwasyon, pamunuan ang paglikas at makipagkita sa mga sugatan. Bumuhos din ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang India, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey at maging ang Russia na isang mahalagang kaalyado ng Iran. Dagdag pa rito, nagpadala na rin ang Russia ng mga espesyal na eroplanong pambumbero para tumulong sa pag-apula ng apoy. Inaasahan ng mga emergency workers na tuluyang mapapatay ang apoy pagsapit ng linggo ng hapon, pero hanggang ngayon 90% pa lamang ang naaapula. Pinayuhan ang mga mamamayan na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at magluksa ng 3 araw para sa mga nasawi. Kasunod nito, nagbabalada din ang mga otoridad na posibleng magkaroon daw ng food shortage dahil ang naapektohang pantalan ay sinasabing humahawak ng halos 80% ng mga iniangkat na produkto ng bansa, at marami pa ring bahagi nito ang hindi pa nag-ooperate hanggang sa ngayon. Bagaman hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan ng pagsabog, iisa lamang ang direksyon ng mga espekulasyon, ang mga rocket fuel. Ayon sa mga eksperto, ang pagkalat ng apoy sa mga containers bago ang tuluyang pagsabog ay posibleng dulot umano ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng missile propellants. Batay sa mga pag-aaral, sumabog daw ang mga sodium perchlorate, isang pangunahing sangkap sa paggawa ng solid fuel para sa mga missiles. Ayon pa sa mga ulat, ang mga container na naglalaman ng fuel na ito ay hindi daw maayos na na-handle ng pamunuan ng pantalan. Lumabas ang mga espekulasyong ito matapos mapabalitang nag-angkat ang Iran ng daan-daang tonelada ng nasabing fuel mula sa China, unay noong Pebrero at nasundan ngayong Marso. Gayunman, itinanggi ng mga opisyal ng Iran ang mga alegasyong ito. Ayon sa kanila, walang nakalagay na military material sa pantalan at walang kinalaman ang pagsabog sa sektor ng depensa ng bansa.
Pero marami pa rin ang bumabatikos sa pamahalaan. Nagtatanong kung paanong napabayaan ang ganito kadelikado at nakalalasong material sa isang pampublikong pantalan, lalo na't kritikal ang panahon ng insidente. Matatandaan kasi na ang pagsabog ay naganap habang nagpupulong ang mga delegado ng Iran at Estados Unidos para sa ikatlong round ng negosasyon patungkol sa nuclear deal sa pakikipagtulungan ng bansang Oman. Layunin ng usapang ito na pigilan ang bansang Iran sa pagbuo ng sandatang nuklear at mapagaan ang mabibigat na economic sanctions na ipinataw ng Amerika sa kanila. Bagaman kapwa naniniwala ang Estados Unidos at Iran na malaking tulong ang nagaganap na usapan at dapat daw na ipagpatuloy, tila natabunan naman ang lahat ng pagsusumikap dahil sa nangyaring insidente. Habang patuloy na naglalagablab ang apoy sa daungan, makakapal na ulap naman ng nakalalasong kemikal ang bumabalot ngayon sa lugar at dose-dosenang pamilya ang nadadalamhati sa pagkawala na rin ng kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga opinyon sa mga napapanahong issue. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.